Oras eksakto alas 6 ng umaga. Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman. Anong ganap? Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita. Anong ganap? Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung Anong ganap? anong ganap. Magandang morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Gulat kayo, no? Ibang boses ang bumungad sa inyo, no? Di ba dapat mamaya pa? Hindi po. Pansamantala po tayong umahalili kay Victoria Tulad at tumahabol. Umahango si Christian Yosones. Ako po, si Robert Mano. At syempre magkakasama tayo sa mga balita at impormasyon na dapat yung malaman lalo na tuwing weekend. Siyempre, dito lang sa DZMM Radyo Patrol sa 630 na napakikinggan po sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado. Siyempre, serbisyo sigurado para sa mga walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow po at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at syempre, mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit, take note higit, ulitin ko, higit 1.3 million na po tayo. Kaya naman, subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Mahalaga po ang mga boses nyo kaserbisyo, kaya naman, ito yun. Ito yung paborito natin dyan. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa ating Viber number na 0919-278-3000 o sa mga social media accounts po ng DZMM Teleradyo. At babasahin natin syempre maya-maya lang ang mga mensahe ninyo na yan, ha. Huwag maging outsider. Laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung... gusto ko sabay-sabay tayong lahat, ha. Alamin kung... bibilang ako, ha. Ibusin mo muna yung kape mo, baba mo muna. O yung inunguya mong fried rice na yan, lunukin mong konti kasi gusto ko sabay tayo. Ayan, very good. Alamin kung anong ganap. Anong ganap? Muli narito po ang mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Pangulong Marcos deleksyura ng mga kapwa ASEAN leader at ang China kaugnay ng mga aksyon sa South China Sea. Abay, magandang po ito Medyo pagpapakita ito ng paninindigan, pagpapakita ito ng katapangan. Siyempre, doon sa mga issue, bagamat maliit tayo na bansa, tumatayo yung ating leader. Malaking messaging po ang ibinibigay nito, hindi lang sa ating mga Pilipino, kundi maging sa international community na pinaglalaban natin kung ano ang atin, na bagamat maliit tayo na mga bansa, dapat ginagalang pa rin tayo. Very good dyan. Samantala, paano kalang tuluyang pagbabawal sa pogo sa bansa, ganap ng batas? Matagal na pong hinihintay yan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga legislator, kasi sinasabi nila po pwede na kapag nagbago yung administrasyon, maging iba yung polisiya pagdating sa pogo, kaya gusto nila isang batas talaga ito na pipigil sa mga nangyayari doon sa mga krimen na involved yung mga nagtatrabaho sa pogo. Alam naman po natin noon, mula doon sa mga investigation, kaliwat kanan, napakarami po napakarami ng mga krimen na nangyayari dahil doon sa operasyon ng mga pogo, plus the illegal ones pa, sapagkat may mga pinapayagan dati, lalo na yung mga illegal pogo na mag-operate. Kaya naman
Diyos me, nakita nyo po yung mga krimen na ginagawa, yung mga video na inilabas noon, plus the statements ng mga naimbitahan sa investigation sa Senado. Grabe po yung nangyari. Kaya lahat, di ba, lahat sinabi, kailangan natin ihinto na ito. Sa kabila ng malaking kinikita natin, kung puro krimen naman ang idinudulot at ito yung nakikita ng international community, abay, kawawa naman po ang Pilipinas kung ganun, di ba? Kaya po, tuluyan na yung isinabatas, kaya ibig sabihin, aba, bawal na lahat ng uri ng pogo na yan. Kaya pag may mga nakikita-kita kayo sa community ninyo, aba, isumbong po ninyo, bawal na po yan. Samantala, Anong ganap? daan-daang proyektong muling nabigyan ng pondo sa panukalang 2026 National Budget. Sinita, sinasabing bentahan ng pondo para sa mga proyekto kinwestiyon din sa Senado. Ito naman po, kapag usapang pondo, feeling ko mas may chance tayo na mas makalkal natin yung mga issue ng pondo na yan dahil mas nagiging transparent, inilalabas yung mga dokumento, pinag-aaralan, kinakausap yung mga civil society groups pagdating po dito. Plus, isama pa natin dyan, ang sinasabi po kasi ilang live stream, yung bycam at ipapakita din kung sino yung mga nagkaroon ng insertion or nagpropose ng mga insertion doon sa mga budgets. Tandaan natin ha, ang sinasabi, trabaho talaga nila na magkaroon ng mga insertion na tama. At dapat kilala natin kung sino para may sisingilin tayo sa bandang huli. Di ba? Anong ganap? Price free sa mga pangunahing bilihin, iniutos ni Pangulong Marcos hanggang sa katapusan ng taon. Yung po dahil naman sa mga kaliwat ka ng sakuna ng mga pumapasok sa atin, yung pong bagyo, yung mga lindol na yan, malaking tulong po yan na hindi mo na magkakaroon ng pagbago, pagsipas, o lalo na yung pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin kasi malaking problema yan lalo na doon sa mga lugar na nasa lanta, doon sa mga lugar mismo kung saan nagkaroon ng mga delubyo na yan, malaking tulong po yan dahil nga unti-unti pa lamang silang bumabangon mula dyan sa naranasan nilang mga pag-ulan, baha, landslide, bagyo at kung ano-ano pa. Anong ganap? Samantala, ay alam nyo po ba, dahil nga undas ngayon, siyempre maya-maya tatawag tayo sa Pag-asa. Kailangan nating malaman, una, uulanin ba tayo? Ano bang nangyayari sa atin? Magdadala ba ako ng payong? Makakaranas ba ng pag-ulan doon sa amin? Kung nasaan man kayo, Luzon, Visayas, or Mindanao? Ang mahalaga po, alam natin yung weather. Kasi last time, kailan to? Kahapon, di ba, binabanggit ng Pag-asa. Bagamat hindi today, sa mga susunod na araw, may binabantayan silang may binabantayan silang sama ng panahon na posible po na tumama sa atin. Pwedeng Southern Luzon. Loob ng ating Philippine Area of Responsibility, isang low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone at ngayon ay nasa layong 275 kilometers sa kanluran ng Coron, Palawan. Sa ngayon, hindi na nga po ito nagdadala ng epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At yung pangalawa naman po is yung bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung posible maging si Bagyong Tino pagpasok po ng ating PAR pagsapit ng linggo. At sa ngayon nakikita natin itong low pressure area ay magpapatuloy po at posible nga po maglandfall either po sa may Eastern Visayas or Caraga region pagsapit naman po ng Tuesday, kaya sana po yung makapaghanda po yung ating mga kababayan habang meron po tayong long weekend na ondas. Ngayong araw naman at bukas, inaasahan natin yung generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Liban na lamang po, may mga kalat-kalat na pag-ulan na lamang tayo dito po sa may Cagayan dahil po sa shear line o yung tagpuan ng hanging amihan at ng easterlies. Pati na rin po, may konting epekto pa rin po yung LPA dito sa may Palawan, kaya posible pa rin po yung makulimlim na panahon. Sa Batanes naman, light rains lang ang ating inaasahan. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, magiging mainit. May mga afternoon rain showers lang po tayo dahil sa mga thunderstorms. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ma'am Lian? Yes po. Opo, itatanong ko din po, pinapatanong po nung gwapong Dennis Dato, yun daw pong bahagi ng Mindoro, ano yung ini-expect natin na weather dyan, pati dyan sa may Batangas area?
Well, sa Batangas and Mindoro area, inaasahan naman natin yung generally fair weather conditions lang din po. Posible pa rin yung thunderstorms sa hapon at gabi. Opo, eto namang sa may northern part natin ng Luzon, ma'am, kumusta ang weather natin sa kanila? Lalo na minsan dyan sa may mga area, ang pinupuntahan po, lalo na kapag untas na ganito, yung Sagada, yung mga cultural din doon ng mga ginagawa ng mga kababayan natin doon. Kumusta po? Well, sa Northern Luzon area naman, inaasahan natin ngayong araw, especially po sa Cordillera Administrative Region, may, sa ngayon mainit at malinsangan pa rin, may chance lamang ng mga thunderstorms sa hapon, ngunit bukas inaasahan natin aapektuhan na po sila nitong ating amihan kahit posibleng mas lumamig po yung kanilang maranasan doon ng mga panahon at posible din po yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Naku, madarama na pala yung pa-Christmas doon. May malamig na tapos ang haba pa ng gabi ngayon.